Pinulsuhan namin ng ilang Muslim na naninira dito sa Metro Manila sa kanilang pananaw ukol sa paglagda sa Bangsamoro Framework Agreement. Saksi si Ivan Mayrina. For our countrymen. Umalingaw-ngawang palakpakan sa Malacanang sa paglagda ng makasaysayang kasunduan para sa Bangsamoro Framework Agreement. Pero ang kahalagahan ng dokumentong ito, makikita sa pag-asang muling nabuhay sa libu-libong Muslim sa iba't ibang panig ng bansa, lalo na sa Mindanao, na ang kapayapaang matagal na naging mailap, abot kamay na ng maraming komunidad. Ang pag-asang yan naramdaman ko mismo sa mga nakausap ko sa Muslim compound sa Culiat, Quezon City. May 25,000 Muslim mula sa iba't ibang tribong namumuhay dito. May mga taga-Sulu, Basilan, Lanao at Maguindanao, mga lugar na magiging bahagi ng bubuing Bangsamoro Political Entity. Mapayapa na tayo, lalong mabuti kung matutuloy pa ang kapayapaan. Ang kawalan ng kapayapaan na nakakapekto sa kanilang kabuhayan, ang siya naman daw talaga nagtulak sa kanila na iwan ng lupang sinilangan at dumayo sa kamay-nilaan. Kaya sana raw mapawi ng gobyerno at mga Muslim leader ang agam-agam ng ilan sa pangakong hatid ng Bangsamoro. Sa isip namin, yung mga ibang tribo, baka kami na lang ang hindi makakaintindihan. Ang gusto namin, yung pili ng gobyerno, yung talagang subukan nila yung bago. Umaasa silang ito na ang hinihintay ng maraming Muslim sa bansa, kabilang ang ilang dekada na raw ang binilang sa paninirahan sa Metro Manila. Kung ibigay sa amin ng lupa namin doon sa Mindanao, na talagang yung iba uwi sa Mindanao. Katulad ko, uwi din ako sa Mindanao. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung baka sakali itong pagkabigay ng peaceful sa Mindanao, baka magkaroon na ng magandang buhay lahat ng mga Muslim sa Mindanao. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.